Yo guys, nakakadismaya na talaga yun nangyayaring yun. Talagang may pa-advertisement video pa talaga sila. Nakakabahala na bakit lantaran na talaga. Oo, go ahead. Power sa daw itong puno. Yan. So meron tayong napansin base rin sa mga sinasabi ng mga ibang tao sa social media. At yan yung ating pag-uusapan ngayon. Dito sa MPA, masikhay sa gawain. Grabe na talaga yung mga CPP, NPA or mga rebelde sa bansa natin yung ngayon taon na to. At dahil sa administrasyon natin. Okay? So yan po yung ating pag-uusapan ngayong gabing ito sa ating video. And by the way, thank you so much po sa lahat na patuloy na sumusuporta at nag-aabang na mga ina-upload natin videos dito sa ating YouTube channel. And good news guys, road to 10,000 subscribers na po tayo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So without further ado, umpisa na natin to. Let's go! Dito sa MPA, pantay ang karapatan ng lahat. Dito sa MPA, hindi naniniraan ng pananim. Dito sa NPA, mulat sa disiplina. Dito sa NPA, ginagalang ang kababaihan. Dito sa NPA, iniintrega lahat ng nasa masama. Dito sa NPA, may mga sakripisyo pero masaya. Dito sa NPA, itinatayo ang tunay na gobyerno ng mamamayan. Dito sa NPA, bida ang masa. Ganito sa NPA, sampa na! So yun guys, nakita nyo naman, nakakasakit ng ulo na talagang lantaran na talaga yung mga rebelde, even sa social media. Nakakalungkot na dito sa Pilipinas, merong ganito na rebelde. Talagang lantaran na talaga yung pagpopromote nila pati sa social media. Kung mga dati talagang nagbabaybahay lang sila sa mga probinsya, kabundukan, para makapang-recruit, tapos nag-improve, napunta sa mga university, tapos ngayon, even sa social media. So, hindi po maganda itong mga ganito mga kaibigan. And once again, paalala po, sa lahat ng mga nire-recruit ng mga taong ito, mas mainam, na talagang i-open natin yung mind natin sa mga ini-explain nila sa inyo. Huwag po tayo basta-basta magpapaniwala. At tandaan po natin, na hindi naman sa gintong paraan, sa tingin natin suunlad ang bansang Pilipinas. Wala pa rin pong mangyayari kung hindi tayo magkakaisa. Ang solusyon po para mapabago natin ang buhay natin sa bansa natin is magkaisa tayo at mawala talaga yung mga korupsyon. Okay, hindi yung gagawin natin na magbubuo tayo ng mga grupong ganito, mga samahan na ganito, o organisasyon. Tapos lalaban tayo sa gobyerno sa maling gawa. Katulad nito, wala naman pong masama, Wala naman pong masama sa mga ipinaglalaban natin. We are all Filipino. May mga karapatan tayo. Dahil nga tayo Pilipino at yun ang nakikita natin. Pero, sana i-make sure natin na tama yung ginagawa natin. Huwag tayong magpapabulag or magpapa-brainwash sa mga nagsasabi na dapat ganito ang gawin natin. And take note po, So, sa lahat ng mga miyembro na ng organisasyon na ito, sana makapag-isip pa tayo. Dahil ito lang po ang totoo dyan. Kung talagang sincere sa inyo yung mga pinaka-head po ninyo, na talagang gustong kumalaban sa gobyerno, at talagang sincere din sila sa inyong mga buhay, na pwedeng mangyari sa inyo sa kabundukan or kung nasaan man kayo. So dapat kung sincere sila, dapat wala kayo dyan. At hindi kayo nahihirapan na sa pagkain nyo, sa tinutulugan ninyo, malamig dyan. At ano ang gagawin nyo dyan? Wala naman dyan yung gobyernong kinakalaban na ninyo.
For example, yung administrasyon natin, maraming nadismaya sa administrasyon ngayon. And for sure, marami rin talagang nagagalit talaga. At for sure, for sure, marami talagang gustong mabago talaga yung administrasyon natin ngayon. Pero, kung gagawin natin yung ganyang mga bagay na doon tayo sa bundok, makikipagpatayan pa tayo sa mga kasundaluhan. Is mali po. Ang kaligtasan nyo kung mailalagay sa bingit ng kamatayan. So, kawawa naman ang pamilyang may iwanan ninyo. And sa mga estudyante, kawawa rin yung mga magulang ninyo na nilulook forward yung magiging kinabukasan nyo to the near future. Pinag-aaral nila kayo ng maayos, no? At may plano sila para sa buhay ninyo sa hinaharap na para hindi kayo mapariwara, maghirap at kung ano paman. So hindi sa ganyang paraan, no, para masabi natin na mababago yung Pilipinas. Hindi sa ganyang paraan po. As in, sana makapag-isip po ang lahat, sa mga ginagawa natin na to. So talagang nakakalungkot po talaga. Ang isa lang talagang susi po talaga is magkaisa po. This is the right time po para magkaisa, mga kaibigan. Okay? This is the right time po talaga na magkaisa, magkabuklod-buklod, na walang tinitignan na organisasyon, grupo, o kung ano paman. Kasi hindi po dyan manggagaling para umunlad ang bansa natin. Nasa pagkakaisa lang at pagmamahal sa bayan. Yun po yun. Kaya kahit tayong mga Pilipino, dapat magtulungan tayo. Hindi po yun tayo mismo magkakalahi ang magpapatayan. Ang kalaban lang natin dito yung mga namumuno na corrupt talaga. Okay? Hindi po tayo mga Pilipino nasa baba. Diba? Kagaya nga ng mga nasa mga documentary, yung mga dating rebelde na sinasabi nila na na-realize na nga nila na ba't dati pumapatay siya ng mga sundalo na wala namang kasalanan sa kanila. Bakit hindi na lang yung mga salot sa gobyerno? Politician. Ang sakit lang ng katotohanan, ma'am. Wala akong pinatay kahit isang politikong magnanakaw. Bakit ako pumapatay ng sundalo? Wala naman kasalanan yung sundalo sa akin. Hindi ko nga kilala. Pag sinabing, ambusin mo, inambus namin. Na-realize na lang nila yung tama nung after nang may nangyari sa kanila na kinamuntikan pa nilang ikamatay. Sa mga bago ngayon, sana wag po natin maranasan yung gano'n. Isipin natin yung pamilya natin. Okay, ito yung sarili po natin. At isipin din po natin kung tama ba itong ginagawa natin. Tama ba yung sinalihan nating mga grupo. Especially sa mga estudyante. 2026 na po. Marami na po tayong source na mapagkukuhanan ng information. Andito na yung internet. Kaya wag po tayo basta-basta magpapaniwala sa mga sinasabi natin. We have our own mind. May knowledge po tayo, may wisdom tayo na hindi pwedeng kontrolin ng ibang taong nagdidikta sa atin. Okay? So, lahat tayo matatalino, may kanya-kanyang pag-iisip. At hindi po tayo pwedeng kontrolin lang basta-basta at tayo ay pasusunurin. At tapos tayo ang gagawin pang frontline sa digmaan, sa patayan. Hindi dapat ganun. Magkakalahi po tayo, pare-parehas po tayong Pilipino. At isa lang po ang adhikain natin, ang gumanda ang bansa natin, mapaayos. Siyempre sa pag-aayos ng bansang Pilipinas, sabay po tayo dun mga mamamayan. Okay, hindi po may dadaan yan sa pagbubuo ng mga grupo, rebelde, kung ano pa man. Okay? Mas maganda pa rin sa payapa, magkaisa ang bawat Pilipino. Okay, so yun lang po mga kaibigan. Once again, thank you so much po sa lahat na patuloy na sumusuporta sa YouTube po natin. And good news po ulit, road to 10,000 subscribers na po tayo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung ating TikTok account. So yun lang po mga kaibigan. See you on my next vlog. Bye!